to be strong. Honestly, a lot of you here are pretending to be strong. Minsan nandito ka kasi eh. This is your headquarters eh. Pag nasa hub ka, strong ka eh. Malalaman mo kung strong ka pag mag-isa ka na lang. Baka marami sa inyo sa hub nyo pretending to be strong, pero pag nasa loob ka ng CR, pumapatak yung mga luha mo. Iniiyak mo, dinadamdam mo lahat. Itinatago mo lang yan sa mga kasama mo. Pero tumutulo na yung luha mo. Nagdadalawang isip ka if you will go on or you will quit. Am I right? Yes. Choice mo yan eh. Whatever the decision that you will make, it's your choice. Ngayon, ang tanong, pag nag-quit ka, anong buhay mo mangyari sa'yo? Marami akong minimentoran dyan, mga hubs. One of them nagpaalam sa akin, Sir, uwi na po ako. Ang kakulot. Sabi ko, anong problema? Hindi naman kita pipigilan eh. Yung nga lang, pag uwi mo, mas kahihiya ka. Ang kapal ng mukha mo. Bakit? No wonder, yung bahay nyo pag may bagyo, hindi nililipad yung bubong dahil pabigat ka. Tagal mag-process yung bukat mo. Pag uwi mo dun sa inyo, di ba pabigat ka rin? Problema ka na naman ng magulang mo? Na nagpaalam ka, pumunta rito para humataw, para gawin ang pangarap para sa kanila. And then uuwi ka na wala kang dala-dala? Di ba it will take you 3 years, basta pag uwi mo, dala-dala mo yung pangarap na yun. Isa naman wala. If someone here, karamihan naman sa inyo, hindi naman taga rito eh. Tulad niya, no, dinagat pa. Brad, subukan mong umuwi, mas nakakahiya yun. Tama, mali. Mas masarap umuwi na may dala kang pangarap, yung may pakain mo man lang sa mga magulang mo, madala mo sila sa masasarap na kainan. Yung mapaparamdam mo sa kanila. Dahil mapalad ka sa pamilya nyo, ikaw yung nagkaroon ng opportunity. Katulad nito, bihira yun sa isang pamilya. Ikaw may opportunity sila. Hirap na hirap doon. Huwag mong isipin yung mga downline mo, isipin mo pamilya mo. Mas matakot pa pag pamilya mo ang nawala kaysa downline mo. Dahil ang magulang mo, hindi yan mapapalitan yan. Downline mo, mapapalitan yan. Yes. Yan, downline yan. Ilang kapang bigas na inubos sa hap hanggang ngayon. Kung ako apply mo, bibilangin ko talaga ilang kapang bigas. Pag wala kang production, ikaw na ang isasako ko. Tawa kayo dyan. Kaya kayo naman mga hubbers, maawa kayo dun sa mga sponsor nyo sa apply nyo. Minsan pati ticket mo, apply mo pa. Pati pamasahe mo, apply mo pa. Yung apply mo, may pamilya rin yan. Nangarap kasi may pamilya. Imbis na ibigay sa pamilya niya, ikaw pa yung apply. Spill over naman, isa lang. Paglagay na sa apply, isa pa, please. Hindi mo ba alam na kung anong kaya ni apply, kaya mo rin? Yes! Ako naniniwala lahat kayo magagaling. Yes! Ang problema, ayaw nyo nilabas. Kayo ang lumalabas. Okay. Ilabas nyo. Regardless, babae ka, lalaki, bata, matanda, nakapagtapos ng pag-aaral o hindi, mahirap, mayaman. Regardless, walang requirements ang pagiging successful. For as long as you want to become successful, you will become successful. Don't you know that you were born as a champion? Champion ka! Hundreds of millions ang kalaban mo nung ikaw ay nasa patres ng nanay mo. Do you know that?
Hundreds of millions. Baka hindi mo alam. Nung ikaw ay bubuwit pa lang sa matres ng nanay mo, fighter ka na. Binubugbog mo lahat ng katabi mo. You know why? Because out of that hundreds of millions, ikaw yung isinilang ng nanay mo. Ibig sabihin, winner ka na. Ang dami mong kinalaban. Yung paglamoy pa lang sa matres ng nanay mo, ang dami nyo. That's science. Science. Now, kita mo yung value mo ngayon? You know your worth right now? Ang tingin mo sa sarili mo kasi walang kwenta eh. Kasi meron kang pamatayan o anong tawag doon? Standard. Kumukuha ka ng standard na hindi mo alam. You were born as a champion. Nadaanan mo lang yung gantong buhay. Dumaan ka lang sa buhay na mahirap. Dumaan ka lang sa buhay na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. But that's not you. Dinaanan mo lang yun. Balikan mo ngayong tunay na ikaw, yung value mo. You still there? Yes. Palang ako sa commitment ko. Parang di na makatagal. Bumibitaw na. It's not my loss. Yes. It's your loss. Did you learn? Yes. Mahaba pa sana eh. Kaso yung iba tinitingnan ko. Nagpipray na eh. Lord, sana mabilaw ka na yung speaker ng mahirap. Lord, sana mahulog sa stage yung speaker para pakminto na. Alam na alam ko yun. Ganyan din ako dati. Tapos yung aircon nyo dito lamig. Let's talk about your dreams. At ba may pangarap? Yes. Pinaglalaban nyo ba? Yes. Are you fighting for your dreams? Yes. Are you chasing your dreams? Yes. Daling sabihin, no? Yes, yes, yes. Yes, yes. Ingatan nyo nakakasigaw nyo. May sumigaw, yes! Pati pustiso, tumilapon, nakakasigaw. Ang tanong, galing ba sa puso nyo yan? Yan eh. Kasi wala kang pwedeng lukuhin, sarili mo lang, hindi ako. You might shout it right now. Yes, pinaglalaban ko, pangarap ko. Madaling sabihin. Ang tanong, sarili mo. Kausapin mo sarili mo kung totoo yan. Kasi pag hindi nakita dito sa sunod na pagbisita ko ng Santa Rosa, niloko mo lang sarili mo. Hindi ako. Taon-taon, bumabalik ako rito. Daming nawawala. Sinong niloko nila? Sarili nila. Harap. Dito, libre. Sa labas, binibili. Binenta ni Angeline Quinto. 6 pesos. Isang pangarap. Gina talaga ng wifi. Sa isang pangarap. 6 pesos binenta niya. Ang isang pangarap, ako'y naniniwala. Hindi ako titigil hanggat di ko makakaya. Ay, wawa pa dyan. Susukin pa ka. May it be a sports car, may it be a house and lot. Yan ang pwedeng house, wala kang lot. Ano, kawakwak, lumilipad. Travel abroad, income, you deserve it. Yes. Tapos magkikwit ka. Ano tingin mo sa sarili mo? Don't you deserve? Kung nakuha ni Joseph Lim, you also deserve that. Yes. Bakit siya lang ba yung makarapatan? May karapatan ka rin. Yung nga lang ayaw may paglaban. Kasi ang baba ng tingin mo sa sarili mo.
Sabay-sabay lumalabas yung mga yun. Ang dami nang lumabas, hindi pa bumabalik. Sa bagay, hindi nakataka-taka. May inimbitahan ko 2006. Sabi niya, sir, ihilang ako. Hanggang kayo, hindi pa bumabalik. Tagal lang umihi. 18 years na, umiihi pa rin. Yung mga hindi lumalaban sa mga pangarap. Alam nyo ba, kwento ko lang nag-start ako ng business. I was working as a janitor 6 a.m. to 6 p.m. Nestle, sukat. Sukat Paranaque. Alam nyo naman yun siguro. Alam nyo? Yes. I was living in Upper Bikutan. Alam nyo may typical na room for rent doon? Yung doon na lahat? Room nga lang. Kama mo, kusina, CR, nandun na lahat. Pasok mo na dulas ka, exit agad. Ganun ang kalaki. Totoo yan, mga typical na room for rent. Kaya doon sanay ako. Alam bakit? Malapit sa Blue Mosque. Alam mo yung Blue Mosque? Lugar ng mga Muslim yan sa Maharlika. Bikutan. Lahat ng kapitbahay ko Muslim. After ng work ko, punta ako sa head office namin, Green Hills, San Juan, to attend a training. Matatapos ng 9 p.m. After ng training, mom after mom after mom. Alam niyo na siguro, mom, bilog. After ng mom, syempre, pag may nakitang upline, another mom, after mom. Pag punta mo sa labas, mom na naman. Pagbaba mo, mom na naman. Walang katapusan. Kahit sa jeep, nagmamam. Kulang na lang, kasi cementerio, patay na kayo, nagmamapalin kayo, walang katapusan. Mom, after mom, after mom. Then of the day, anong oras ako uwi? Usually, ang 12 a.m., 1 a.m., I was about to go home. Itong worst. Pag galing ka, naalala ko yung training namin sa 4th floor ng building, bawat floor kasi yan, may office eh. Pagbaba mo, ma'am na naman, ma'am. Pagdating mo ng ground floor, last ma'am na yun. Doon, nagkalat sa parking area. Doon mo lang malalaman, doon ko lang maano kung talagang strong ako, yung pauwi ka na. Kasi ikaw na lang mag-isa. Power na power ka, power gabi! Power gabi! Galing sa training. Pag-uwi, ikaw na mag-isa. Nilalakad ko from Green Hills to Upper Bikutan. I have my money. Kasi may sweldo ako pero tinitipid ko yun. You know why? Pag hindi ko titipirin yun, wala akong kakainin hanggang katapusan. Kaya instead of ipamasahin ko, kaya ko naman lakarin, sacrifice lang. So lalakarin ko yan. Doon na. Ortigas Avenue. Power gabi, power gabi, power gabi. Pagdating ng Meralco Avenue, power na lang, power, wala nang grabe, power, wala nang grabe. Pagdating ng C5, yun na, palayo ng palayo. Alam niyo yun, doon na yung putulo, yung luha ko. Layo na nun. Kasi, tinitingnan ko pag uwi ko, anong nakabang sa akin sa uwian ko? Gutom. Walang pagkain. Tutulog ulit ng konti kasi I need to go to my job at 6 a.m. Sakripisyo. Pero tumutulo na yung luha ko habang naglalakad. Kaktak na yan. At isipin mo na mo sumasabay, sakit. Lumuluha ka sa pagod, antok, hirap, uyat. Masakit na yung mga binti ko. 40 pala, dalawa. Binti isa, plus binti, 40 yan ate. Ako yung luha ko. Kaya lang, since I have no one besides me, ako lang mag-isa. So that means no one can ever motivate you than yourself. Habang naglalakad ako at tumutulo yung mga luha ko, ang sinasabi ko lang sa sarili ko, ngayon lang to, ngayon lang to, ngayon lang to. I need to overcome this. Anong point ko dito? Hindi ka pwedeng ma-motivate ng upline mo. Hindi ka pwedeng ma-motivate ng katulad ko. My only job here is to guide you.
Pero ang magmomotivate sa'yo, ikaw pa rin. Kasi kahit ituro ko sa'yo lahat, kung hindi ka self-motivated, useless lahat. Ikaw pa rin ang magpupush sa sarili mo. Hindi ako. Yan yung lagi mong tatandaan. Sa pangarap nyo, ikaw ang tutupad niyan, hindi upline mo, hindi grupo mo, hindi company. Ikaw. Walang iba kung hindi ikaw. Nobody but you. Yan ang lagi mong tatandaan. Kaya kung anong meron ako ngayon, rangya ng buhay, whatever that I can buy right now, it's because that's my decision. Yes. Decision kong lumaban. Pwede ko naman, ang option ko, pwede akong mag-quit before. Yun nga lang, dalawa lang lagi ang pwede mong pagpilian sa buhay. Either you choose to go on or give up. Yes or no. Positive or negative. Dalawa lang lagi ang decision sa buhay. Pinahihirapan mo pa yung sarili mo. Wala namang maraming option dalawa lang yan. Nagpakahirap ka na rin lang, hindi mo pa nilubos-lubos. Alam niyo ba, lamang na lamang kayo sa maraming tao dyan sa labas. You know why? Marami dyan sa labas, magtanong kayo, naghahanap ng opportunity para magbago buhay. Wala silang naririnig, wala silang nakikita. Ikaw, nakita nyo na. Give up ka pa. Marami dyan, gustong sumali, walang pang join. Nandito ka na, aatras ka pa, napagod ka na, napuyat ka na, nahirapan ka na, na-reject ka na, pinagtawanan ka na, nilait ka na, ituloy-tuloy mo na. Malapit ka na. You want a sign? Alam niyo ba yung sign na malapit ka nang makuha yung pangarap mo? Gusto niyo ibigay ko yung sign? Yes! Can I see hands ng mga nanay dito? Yung mga nanay. Sige, huwag kayo mahiya. Nanay. Mukhang nanay. Okay, tingnan nyo ha. Lahat kayo makaka-relate. Ito yung sign. Pag dumating ka na sa point na tama ba yung sinabi ko kanina? Na some of you here, minsan umiiyak ka na. Yes! Minsan ayaw mo ipakita kahit kanino. Sinasarili mo, umiiyak ka na. And you're choosing either to go on or give up. Diba? Because our mind is a battleground. Dito nagtatalo. Gagawin ko ba o hindi? Hindi naman si apply yan Ang kalaban mo, sarili mo. Wala kang ibang kalaban. Hindi yung mga negatibong tao sa labas. Ang kalaban mo, sarili mo. Ang hirap nun. Totoo. O baka mamaya, pagdating mo dun sa punta ka sa lalan. Kalaban mo talaga sarili mo. Ngayon, para makita mo kung malapit ka na sa pangarap mo, yun yung time na bugbog sarado ang utak mo sa kakaisip na tutuloy pa ba ako mag-give up? Tutuloy pa ba ako mag-give up? Pag araw-araw, yan ang pumapasok sa isipan mo, umiiyak ka na hirap ka na pagod ka na at hindi mo na alam ang gagawin mo, that's the time that you should continue. Malapit. Sa mga nanay, ang pinaka-painful na pwedeng maranasan ng nanay ay yung ikaw ay mag-give birth. Not unless cesarean ka. Ay, sabihin nyo sa akin, nung nagle-labor ka na, di ba napapasigaw ka na? Awe! Grabe! Sabi ng doktor, power! Grabe! Pero nag-iisip ka kung itutuloy mo, hindi parang ayaw mo na kung pwede lang may sumalo nung hapdi doon ipapasalo mo kasi sobrang sakit. Nanay ba? Kala ko sobrang sakit tapos hindi nanay. Diba sobrang sakit nun? And I know that. Ang dami kong kapatid na babae, nanay ko, lola ko. Ay, hindi ko nakita ng anak lola ko. Basta yun na lang. Pero that's
That's the most painful thing that a woman na mararanasan ng babae. Tama? Pero pag lumalabas na yung ulo, let's be adult enough. Isipin mo may stretch. Imagine that. Hanggang unti-unting lumalabas, lahat ng lakas mo, ibibigay mo na. Tama. Tama! Hindi, pag silang mo ng sanggol at iaabot sa'yo, ilalagay sa dibdib mo. Lahat ng hapdi mapapawi. Yes. Tama? Pag hawak mo na yung anak mo, yung ngiti mo hindi may pinta. Tama. Yung nakaraos ka sa sobrang pagod, hirap, hapdi. Kung sasabihin mo, anak, ang cute-cute mo. Kahit pangit, di ba? Siyempre nanay eh. Anak, ang cute mo. Parang sa pangarap din yan, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo. Natatawa kayo, ilabas nyo. Pipigilan na. Kakapigil mo, mapupulong hangin. Dito kalalabas na, mas mahirap. Kaya nga tinatawag natin, when you do this business, it's freedom. Isigaw mo lang dito, hindi naman, huwag kang mahiya na isigaw mo, payaman ako! Wala akong pakialam sa inyo! That's freedom. Gawin mo kaya sa trabaho yan bukas. Ay, imagine yung sarili nyo, mga empleyado. Sino mga empleyado rito? Oh, pagpasok mo bukas, mayaman ako! Ang sabihin nila, ayun, nasiraan na ng batin. Sa kaka-power grabe niya. Wala na, buang na. Dito, naintindihan namin eh. Even I go out there, at sumigaw na payaman, hindi ako mahiya. Kasi naano tayo eh, for how many years na naikahon tayo? Walang tulugan. Walang tulugan. Pagkat nandito si Master Showman. Ba't kayo tumatawa? Tatawanan nyo, pero pag yan, nakapaglabas ng sports na babagay kayo yan. Tinawanan nyo ko dati, ha? Pangarap nyo, sasakyan man yan, walang problema sa akin. You can dream whatever you want to do. Anong sasakyan na gusto mo? Paglaban mo. Huwag mo na lang antayin na magkakaroon ka ng first car mo, nakahiga ka na, may kurtina sa gilid. Diba? Nasa bagal pa ng takbo, diba? Kakantahan ka pa kay truck. Hindi kita. Libre nga mangarap eh. Pag sinabing pangarap, lawakan mo. Libre na eh. Tinitipid mo pa yung sarili mo. Huwag lang kayo maglalabas ng ganito. Usong-puso ngayon yan. Yung mga lalabas ng 4x4. Kaibigan ko naglabas yan. Dito sa Binondo, nag-park. May mga bata sa 4x4. Kumuha ng bato. Ginuhin ko. Equal 16. Gas-gas yung sasakyan. Gas-gas na, kabago-bago. Dinala sa kasa, pinaayos.
Pero 1 week, bumalik dun. Nakita ulit ng bata. Pero yun, tama ko. Kumuha ulit ng bato, ginuhitan mo, 3.16. Nakita ulit. Dinala sa kasa, pinayos. Sabi niya dun sa nagayos, pre, pinturahan mo ng ganyan. Nang hindi na magasgas. Ganyan na itsura nung pick up. Ayan, sigurado yan. Hindi na magagasgas. Okay lang yan. After 1 week, sabi ko, natama ako eh. Kung mo ng bato, chinek. Dalik ulit sa kasa, sabi niya, alam ko na pare. Alam ko na mangyayari dyan. Pinturahan mo na rin yan. Ganyan na itsura ng pick-up niya. Kaya pagbalik, nakita ulit ng bago. Sabi ko na nga, matama ako. Umaulit ng bato. Inuwitan. 100%. Yes. Commercial lang yun. Commercial lang. Titingnan mo yung matawa. Nakimata si ate talaga pinakamatinding tawa. Pero ang gusto ko sa kanya, yung all out. Hindi yung... Ito, nainis ako sa mga maarte. Just be you. Just be you. Kung ano yung totoong ikaw, ilabas mo lang, ba't ka nahihiya? Eh, sa may nakakatawa. Ikaw naman may nakakatawa. Si Justin, ilabas ko yung tulay ng tawa mo. Ang nakainis yung mga taong alam niya yung plastic. Tama. Mga plastic dito, ingat kayo sa kakalabas. Init ng panahon, matutunaw kayo. Nakainis lang yan. Yung real you, yun yung ano. Sa panahon kasi ngayon, nakakainis yung panahon kahit sa Facebook. Profile pic, yung ganda-ganda. Nakita mo sa murang wak-wak. Malaki na ako ngayon eh. Ang ganda talaga niya, ang ganda. Honest to honest. Nakita ko sa office, bayot pala. Pero ang ganda talaga, ang kinis. Hindi ko makilala. First time ko sabi ko, ito yung mga sa Facebook. Ganda mo. Sexy talaga. Nakasalubong ko. Hi, sir. Patay! Ang laki ng buhay. Hi, sir. Bayot. Okay. Okay, tapusin natin to sa... Gusto niyo pa ba? Yes! Kuwari pa kayo. May mga tinatawag na reverse psychology. Yes! Kasi sa loob-loob yun. Pero ako pag may mga training na ganito, ate, may kwento pa sa saan ka? Ha? Saan ka? Mag-antay pa ba kami? Kasi pag may mga trainings na ganito, sinisavor ko talaga. Alam mo bakit? Ako, I will be honest with you. Mas marami akong natutunan in terms of sa buhay natin nung nandito ako sa industriya nito kaysa nag-aral ako. Tama. Yes. Values. Number 1 sa atin, dapat values eh. Pinipilit kong ipaintindi sa inyo yung values eh. Respect, gratitude, values yan eh. Yes. Kaya inaaral ko yung mga movements nyo eh. Diba, nababasa ko talaga eh. Nakangiti yan, pero sa loob-loob yan, tagal mo magsalita. Imbis na nagkakape na kami sa Starbucks. Kape, Starbucks.
Petras. Ina na mga wifi talaga yan. Palibasa, ganyan din spelling nila ng Starbucks yan. May ganyan talaga nung nasa Thailand ako. Gulat ako, ikala ko, ba't ganito? Pagbasa ko, iba pala ko ganyan, Starbucks. May mag-asawa. Ba, gusto nyo bago o yung luma? Kaya ang pinagpipili ko. O yung mongo. May mag-asawa. Ngayon, hindi ko alam dito sa inyo. Sa amin kasi sa probinsya, sa Pangasinan. May taga Pangasinan ba dito? Oh, dami rin. Saan sa Pangasinan? Yun. Ikaw. Yun din. Ikaw. Saan ka sa Dagupan? Sa Pugaro. Pugaro. YouTuber. Oo nga. Familiar ka eh. May wanted doon. Ganyan yung tsura. Yun yung tinatawag na island barangay. Isla na barangay yun sa kanila Pugaro. Maraming bangus doon. Kaya din na yung tsura. Island, katabi ng Kalmay. Sabi sasabihin ko, ito mag-asawang to, mayroon silang pet. Ang pet nila, pusa. Yan. So, di ba, meron yung mga ayaw sa pusa, meron yung gusto sa pusa. Ito mag-asawang to, nag-worry sila kasi itong pusa, laging naubos yung mga ulam nila. Kamagana na ate, hindi sila kumakain ng pork. Ubos yung ulam nila. Ubos yung ulam. Sabi nung babae, Han, pwede bang i-dispose mo na itong pusa natin? Kasi laging inuubos yung ulam natin pag nasa mesa. So, kinuha nung lalaki, sinakaysakyan, then he traveled 10 kilometers. After 10 kilometers, pinakawalan. Sabi niya, awag, Han, nawala na yung pusa natin. For sure, hindi na makakain yung mga ulam natin. Sabi ng babae, Han, katatapos lang ubusin yung galunggong natin. Dito na siya. Nakabalik daw ulit. Ganun yung mga pusa, di ba? Nakakabalik. Then, umuwi ulit, kinuha yung pusa, and then he traveled 50 kilometers, and then pinakawalan. Tapos tumawag ulit. Sabi niya, Han, okay na, malayo na itong pusa. Hindi na to makakabalik yan. Han, sabi niya, binuksan niya yung spam natin, kinain. Pareho na magbukas ng spam. Pareho magbukas. Ay, ganun ba? So, umuwi ulit, kinuha, and then he traveled 100 kilometers. Hindi mo na narinig. 100 kilometers. Tapos, sabi nung lalaki, para sigurado, ililigaw ko rin sa gubat. Makahanap siya ng gubat. Ikot-ikot siya. And then, pinakawala niya, naligaw sa gubat. Han, siguradong di makakabalik na iligaw ko na sa gubat para sigurado. Sabi ng babae, Han, ubos na lahat ng laman ng rep, nandito siya. Sabi niya, ganun ba? Ibigay mo sa kanya yung telepono. Sabi ng babae, bakit? Tatanungin ko siya paano bumalik. Sabi mo, wala. Ano yung lesson? Maraming tao sa paligid nyo ang magliligaw sa inyo. Ililigaw kayo ng landas. Kitang-kita mo na eh, di ba? Sabi nila, huwag kang maniniwala dyan sa global. Hindi totoo yan. Hindi ka yayaman dyan. Niloloko ka lang dyan. Buti pa dito sa Live Good, walang gagawin. Pag may mga narinig kayong ganyan, patayin nyo na. Saan ka nakakita na walang gagawin? Tapos, di ba, meron kang anihin na without even doing an effort, tapos makukuha mo pangarap mo. Kalokohan yun. I've been in this industry for 28 years now. Walang ganun. Kung ano man meron ako, pinaghirapan ko yan. Because I did something, nagsakripisyo ako. Nawala yung mga dati kong kaibigan. And that's very normal. Huwag niyong asahan yung mga kaibigan nyo ngayon, yung mga kaibigan nyo magiging kaibigan nyo pa rin ngayon.
tatalikuran kayo niyan. Tama, sir. Normal yan. Huwag kayong manghinayang na mapalitan yung mga kaibigan nyo. Hindi ako nanghinayang sa mga kaklase ko. Hindi ako nanghinayang sa kanila. I'd rather be with people na pareho ang range ng utak namin. Pareho ang range ng mga pangarap namin kaysa mga taong walang kwenta. Mahilig manlait. Kasi ko, kung manlait, grabe. Hindi maniniwala dyan. Ito yung pinakamasakit. Yung sabihan ka, wala ka bang naisip gawin? Gibenta ka lang ng supplement? May tsura ka pa man din? Masakit yun. Yung sabihan ka may tsura kahit wala, masakit yun, di ba? Masakit yun. Sa aming batch, 76, klase namin 76 grade ko. Batch namin, nakakababa ako. Honestly, valedictorian namin 94, salutatorian 92, ang layo. Pero ang circle of friends, kung sinabing circle of friends, di ba sa klase, hindi naman lahat ng kaklase mo, kaibigan mo? Yes. Ang circle of friends ko, valedictorian, yung valedictorian namin, salutatorian ng batch namin, yung mga first hanggang 10th honor. Ibig sabihin yan, yung mga laging kasama. Ako yung nalihis sa kanila. 76. Pero ngayon, ako ang pinakamayaman sa kanila. Valedictorian, salutatorian, parehong walang sasakyan. Yung nilalait nila, namong problema kung anong sasakyan. Kaya huwag niyong masyadong lalaitin ng sarili niyo porket hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, galing ka sa mahirap na pamilya, hindi dyan nagtatapos ang kwento ng buhay mo. Ako, aminin ko, nag-aaral ako, bagsak ako sa math. Lalo nung algebra, naku naman. Pinakaayaw kong subject, algebra. Pinaka-hate ko yan. Ako, aminin ko sa inyong lahat, bagsak talaga ako pagdating sa algebra. Honestly, basic math pwede. Pero yung mga algebra na yan, ay lubot. Pag algebra subject, saan nyo ako makikita? Wala sa classroom, kantin, kumakain. Bakit ko pahirapan yung sarili ko? Kumain na lang ako. Minsan nakita ko ng teacher, Mr. Aspirin, why are you staying here in the canteen? Why don't you go to your class? Sabi ko, ma'am, pinahirapan po ako ni teacher. Bakit? Pinapahanap po si X. Ano daw yung value ni X? X na yan, wala ng value. Yes! Yung hindi pa nagkakajowa, hindi yan maintindihan. At sa klase namin, pag may oral recitation, ako yung paboritong tawagin sa harap. Hindi dahil ako pinakamagaling. Ako lang ang pinakagwapo. Sabi ng teacher ko, Mr. Aspirin, go to the blackboard and solve this problem. Doon palang mali na. Kulay green blackboard tawag. X squared minus Y squared over 10 to the 10th power. Itong power na to, dito ko lang natin. Power? Grabe? Alam nyo na ngayon, dati hindi ko alam yan. Sabi ko, ano kayang sagot dito? Ito yung sagot ko, 2 X, 2 Y. Sabi ko, hindi lagyan ng letra, ako nag-invento, CWRT10. Hanggang sabi ng teacher ko, Mr. Aspirin, what's taking you so long to solve those problems? Sabi ko, sir, hindi ko talaga alam yan. Mahina ako dito. Ikaw ba, sir, alam mo ang sagot yan? Sabi niya, natural. Ako yung teacher ng alam ko yan. Sabi ko, alam mo pala, pinahirapan mo pa ako.
Pinag-aral ako ng magulang ko para matuto, hindi para pahirapan ko. Dapat ituro nyo to sa mga nangangailangan ng like engineers and architects. Guys, nag-graduate ako ng high school 1991. Dapat 1990 pa lang. So, alam nyo na. Bumagsak ako ng 1 taon. 5 years ako sa high school. Kung kayo 4, ako 5. Mas magaling ako. Nakalima ako. Nag-graduate ako ng 1991. Ilang taon ang lumipas? 33 years ang lumipas. Lahat ng malls, department stores, hardware, butika, palengke, lahat ng resibo tinignan ko, walang ganito. Anong ibig sabihin nun? Teaching you of things you will never ever need. Waste of time and waste of money. Dapat ang ituro sa school na matagal, values. Naalala ko, grade 1 hanggang high school, 2 taon lang itinuro to. No wonder maraming tao ngayon, ang problema, hindi talino. Matatalinod sila pero pagdating sa values, bagsak sila. Aanin ko yung talino mo kung masama naman ang ugali mo. Tapos bibigyan ka ng el filibusteris na monumental ng yung subject yan. Lahat ng naging jowa ni Jose Rizal, kailangan ko i-memorize yung pangalan. Josephine Bracken, kung sino-sino, okay lang sana kung mapapasa akin yung isa, patay na yung mga yan. Paano pa may paglalaban yan si Rizal, patay na siya. Maki baka, ni ulam na baka, wala kami. Sa math, hindi ako lalaban sa inyo, suko ako dyan. Pero sa Inglesan, oh come on. Over my dead body. Na namin nagsasabi, yung trainer na yan, mahina yan sa English. I'm not care. Marami kasi mayayabang, marunong lang mag-English, mayayabang na. Hindi standard yan. Pag marunong ka mag-English, hindi talino yan. Lingwahe lang yan. Ibig sabihin ba lahat ng Amerikano matatalino? Tunog ng tunog yung aking cellphone. Si Jose Rizal. Lagot daw ako mamaya. Alam mga call center agent, sorry hindi lahat, pero maraming ganyan. Diba? Mga call center agent, English ng English, English ng English. Kahit wala na sa trabaho, English pa ng English. Kung maka-English ka alam kung sino, well. Atabay. Well, atabay. Ambot, hindi nga alam. Well, balon, atabay. Minsan nandun ako sa Ortigas, Emerald Avenue, Garnet Street, sa kanto. Between 5 to 6 p.m. may inabangan akong kliyente. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. May naririnig ako dyan, mga English ng English. Mga call center agent. Sige, kalalabas ang trabaho. Hindi ko kahambog ng tumay. Bago lang kailangan English. English pa ng English. Eh, biglang umulan. Sabi nila, it's raining, aren't they? Akala nila hindi ako marunong mag-English. Sinagot ko naman, yes, they are. Sabi ko, hey guys, be careful in crossing the street. The dump truck might bump you. Pinagtawanan ako, that's not a dump truck, sabi. How do you call that? Sabi niya, it's 10 meter, pangarin. Sabi niya, ba't ganyan mag-English? Mga English mo, balbaluktot. Ano naman kinakain mo? Sabi sa akin. Hindi mo alam, ama, for uses. For uses, tama, hindi mo alam, sayote. For
sis, sayo, Kayo kasi, pag may kinakausap kayong mga foreigner, intimidated kayo, no? Pag may foreigner kayong nakita, nahihiya o natatakot kayong kausapin sila. Maybe, may it be online or offline. Huwag kayong matakot. Alam bakit? Kasi, ang Pilipinas is the third largest speaking nation in the world. Alam nyo ba, Americans are wrong grammarians? Ang totoong marunong mag-English sa UK. Yun talaga ang pure na English. Well, hindi yung mga Amerikano. Tayo kasi, meron tayong tinatawag na colonial mentalization. Because we're colonized by the Spanish for how many years? 3. Ilan? May mahina na sa mga history itong mga ito. And we're colonized by Americans and the Japanese. That's why, pag may na-encounter tayong foreigner, intimidated kayo. Kasi natatakot kayong mag-English na hindi mo alam mas magaling ka pang mag-English sa kanila. Minsan may kausap ako na downline ko sa Nigeria. Sabi niya, "Sir, I invite you to eat our house." Inibitahan niya raw ako kumain sa bahay nila pag nandun ako. Akala niya naman di ako marunong mag-English. Sabi ko, "Where do you house?" Kaya tawa dyan, tawa kayo dyan. Where do you house? So ngayon, huwag kayong magpapaligaw kahit kanino sa mga kapitbahay nyo man, kahit kamag-anak nyo, ipaglaban nyo pa rin yung mga pangarap nyo. Ngayon, pagtatanungin mo ako, "Sir, hanggang kailan?" Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kasi minsan, ang ginugol mo kung kailan ka mag-quit eh. Hindi mo ginugol kung kailan ka magsasucceed. Hindi tayo sabay-sabay. May nauuna, may nahuhuli. If I could just show you a film, pag nakita nyo yung tutululuhan nyo, it's an African athlete. This is a true story. Olympics, marathon, 40-60 kilometers run. Along the way, alam niyo ba, isa-isa nang nananalo, iba-ibang bansa? May option siya na mag-quit eh, kasi natapilok siya eh. Natapilok. So, ika-ika na siya. Alam, dumating yung time na gumabi na, kasi nag-start ang race nila umaga. Gumabi na, dumilim. Inilaw na nga yung ilaw ng stadium eh. And he was the last runner. And he was the only runner na tumatakbo. Pero hindi nila pwedeng ihinto to respect the runner. Kahit may nanalo na. Ayun niya. The medics was about to get him and bring him to the hospital, but he declined. Ayun siya. Pinatuloy niya. And he was dragging his foot. May film yan sa YouTube. Pasok niya ng stadium. Yung, alam niyo yung mga tao, sabi nila, "Woo! Woo! Ihinto mo na yan. May nanalo na nga. May champion na." Hindi niya pinakinggan. Tumakbo pa rin siya. Until he reached the finish line. Doon siya tumumba. Alam niyo, lahat ng tao sa stadium, they stood up and clapped for him. Ibig sabihin, ngayon marami kayong detractors. Maraming nagdududa sa inyo. Pero tandaan nyo, pag isa-isa nyo nang nakukuha yung mga pangarap nyo, lahat ng tao sa paligid nyo, papalakpak. Good job! Kasi walang pwedeng mag-push sa sarili mo. Hindi ka. Good job. Tapikin mo yung sarili mo. Good job. Tandaan ko yung mga pagmumukha nyo. May picture tayo, no? Nakakuha ka. Bigyan yung picture kasi yan, sinisilip ko yan eh. Yan namin mararamdaman kung sino yung active, inactive, last day. Yan
yung mga taong hindi lumalaban. Ako yung mga mukha, daming bago talaga eh. Ito sila Neil to, mga matatagal na to eh. May mga amag na nga itong mga to. Sila Neil, Neil Santos. Yung pakinggan nyo lang itong mga to. Mga matatagal na. Akala nyo ba marami ditong leaders? Ang tatagal na, look at them. Hindi naman nila na-reach yung ganyan na hindi nahirapan yung mga yan. Na-reject din yung mga yan. Napagod din yung mga yan. Kaya, pag titignan mo yung mga nagiging successful, instead na ang sabihin mo, ay kasi ganyan talaga sila eh. No, be inspired. Yes. Na yung nakikita mo sa kanila, yun din yung paroroonan mo. Yes. Kasi meron tayong resentment eh. Di ba alam yung resentment? Yung pag may nagiging successful, ang iniisip mo eh, sila kasi ganyan eh, sila kasi ganyan eh. Di, I'm the next. Yes. I'm the next. Tanggalin nyo yung sinasabi nilang sana all. Diba? Huwag yung ganun. Kasi mararating mo rin yun, bakit sana all? Di ibig sabihin, may duda ka sa sarili mo. Tanggalin nyo yun. Pinapakorek ko na nga yan. Kasi sa school ngayon, pinapatanggal na nila yung pag-exam, yung all the above. Sana all na yung ipapalit nila. Sa school, nadadamay sa mga pagka-gemon. Jejemon. Above all, sana all. Pero naniniwala, lahat kayo magagaling. Yes. Bago ka, luma ka, anumang tribo mo, anumang religion mo, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, magaling ka kapatid. Yes. Yes. Ilabas mo lang yan. Huwag mong itatago, huwag kang mahihiya. There's something within you na hindi pwedeng pigilan ng kahit sino. Kaya hindi mo nakukuha yung pangarap mo kasi nakakahon. Yung energy at power mo na within, nakakahon, ayaw mong i-unbox. I-unbox mo yan. Magaling ka, kapatid. Don't look at yourself na mahina, weak. You're too powerful. Everything that you say, it will come to pass. That's the power of your word. Kaya mag-ingat kayo sa lalabas sa bibig nyo. Pag sinabi mong hindi kaya, marirecord yan sa isip mo. Because ito ang nagpo-program ngayon. Just like a computer. Nandito ang program sa CPU, yung buhay mo yung monitor. Kaya yung buhay mo ang pinapakita niya kung anong nakaprogram dito. Kaya kung anong sinabi mo, program dito yan, yan ang ipapamuhay mo. Kaya ka nahihirapan, kasi iniisip mong mahirap. Make sense? Yes. Hindi mo makuha yung mga pangarap mo kasi may duda ka kasi nakaprogram dito na hindi mo makuha yung pangarap mo. Kasi ang daming obstacles. Ang dami mong haharapin na problema na hindi mo alam, yung mga problemang yan, nakadesign yan para mas maging powerful ka. Lahat ng problema na meron tayo, tandaan nyo yan, it was designed. Kaya huwag mong tatalikuran, harapin mo. Kasi walang ibibigay sa iyo na problema si Lord na hindi mo kaya. Lahat yan. Kahit sino pang napaka-negative na tao ang makakaharap mo, kaya mo ma-overcome yan. If you will just look at your value. Amen? Amen. Yung mga tsura niyo, hindi ko alam kung talaga nasa training kayo o nasa St. Peter's. Hindi alam mo yun. Yung nag-aabang na lang ng kape. Nakikiramay po. I do hope sa susunod na pagbalik ko rito sa Santa Rosa, hindi lang yan yung mga pagmumukhang makikita. Yes! Ibig sabihin, kukulangin na ang Santa Rosa BCO sa dami nyo. Yun yung magandang problema. Yung problema ng BCO sa dami nyo. Yung iba kasi, pag pupunta rito, sasabihin nila, ay puno na, uwi na ako. Hindi, kung ako, makikipagsiksikan ako. Hindi ako papayag na hindi ako maaambunan
ng knowledge. Kasi ang knowledge na yan, kailangan ko yan for me to become successful. Anong tingin mo rito? Sinihan pag puno na, uuwi ka? Sayang. Yes. Training pala yan eh. Di aagahan ko, I will sacrifice. If I need to go at the BCO as early as what, ano yung nakaschedule na time, agahan ko. Minsan lang naman eh. Hindi naman ako araw-araw nandito. The last time I was here was about, how many months ago? Ang tagal na, 3. Bilang na bilang nyo. Mali nyo, ito na yung huli nating pagkikita. E baka mamaya, pag uwi ko, ma-aksidente ako, mamatay ako. Diba? Kaya nga, as much as possible, hanggang kaya ko pa, may oras pa, hindi naman ako after that ngayon eh. Sometimes, ang hindrance sa pagiging successful mo yung time na yan. Samantalang si Cardo, 7 taon mong inabangan. Pati sa Quiapo, sinundan mo pa siya. Tapos ay kakabago ng buhay mo, inorasan mo, ang tagal naman ng speaker na yan. Kiatay. Probably some of you here are physically present but mentally absent. Yung mga utak nyo lumilipad na. Yung mga paa nyo nagre-ready na. Dapat mauna ako sa hap. Ubusan ako ng ulam doon. Kala nyo, hindi ko alam yan. Eh, you want to become successful? Yes. You need to sacrifice. Yes. Yes. Ang dami mong isasakripisyo. Time is one. Yes. Yung huli nagsabi niyan, patay na lang. Time, friends, you need to sacrifice. Kung alam mong hindi sila makakatulong morally, ethically, huwag kang manghinayang na tanggalin sila sa set of friends mo. Ako, pag wala, recently, nag-comment lang sa post ko, negatively, block. I don't care. You have your own account. Bakit ka mag-comment ng ganyan? If you don't like my post, huwag mo buksan. I-skip mo yung account ko. Hindi yung magko-comment ka pa, akala mo post mo yun. Tama. Tama. Hiling mangialam ng post ng my post. Tama. Eh di mag-post ka na maganda. Tinignan ko naman yung post niya. Hindi naman ako ma-inspire. Pag may nakikita ako, lalo na yung nagnanakaw ng post. Alam niyo, hindi ko alam yan. Copy paste. Si Facebook, matalino yan. May algorithm yan. Pag kinopya mo yan, at nag-browse ako, lalabas sa akin yan. Alam ni Facebook yan, at alam ko yan. Pagtingin ko, uy, ito yung post ko chinek ko, hindi naman nag-react sa post ko. Tapos kinopya niya. Naka-record yan. Pagbibigyan kita ngayon. Ulitin mo yan, block ka na. Sabi ko sa mga kaibigan ko sa Facebook, na gustong yumaman at naniniwala na dapat walang puhunan, i-unfriend na kita. Tong it nga dapat may puhunan, di ba? Tapos sasali ka dito, gusto mo libre lahat. Tusukin ko yung 2 ilong mo, ihagis kita. Pwede yung likod ko. Siguro may nagpipray dyan, ano? Huwag lang sumakit daw, tagiliran ko eh. May nagpray siguro dyan. Sir, Lord, pasakitin mo yung likod na sir. Ang sarap ng ulam namin sa ngayon. May message ako. Baka maunahan ako.
Tawa. Yung mga hindi natatawa, alam ko na yun. Kita ko yung mga mukha niya eh. Hindi, sa akin kasi yun eh. Sayang yung oras. Sa office nga, sometimes, pag nag-NDO ako 4 hours, bibitaw kung bumitaw, umuwi ka kung umuwi ka. For as long as na meron pa akong nandito sa pusong sasabihin, kahit ilan na lang, I will continue. Ayun! Kaya sabi ko, malay nyo, ito na yung huling araw. Mabalitaan nyo lang dyan. Wala na ako. Sayang. Patay na si Serbo. Huwag na lang ako. Kayo na lang. Sayang. Yung mga umaten sa bisyo, patay na. Ako na lang naiwan. Sayang. Ayaw nyo kasi nga ako eh. Ako na nga eh. But I'm not afraid to die. Though I walk to the valley of the shadow of death, I will not fear for the word. Yes. Kaya mga pangarap nyo, madali yan. Lumapit ka lang kay Lord, madali bigay yan. Siya naman gumawa yan. Minsan, kaya hindi binibigay ni Lord ganun kadali kasi yung puso mo hindi pa tama. Baka mamaya pag pinayaman ka ni Lord, mapariwara ka pa. Kaya huwag kang mag-isip na hindi yata para sa'yo, yung puso mo lang ang hindi tama. Itama mo muna yan. Baka yung utak mo may tama din. Sometimes you need to check on yourself. Pag ako ba yumaman, ready ka ba na panghawakan yan? Kasi ang daming nakikita pag nakahawak ng kayamanan, napapariwara. Ayaw ko magpangalan, pero may mga ganun. Naging one of our top earners, nalulok sa droga, wala na. Kinikita nun. Ibig sabihin, hindi ready yung tao eh. Hindi ready yung puso. Binigay. Lord, iyaman mo ko sa hirap. Nung pinayaman ka, nakita mo, nakalimutan mo si Lord. Nagsimba eh. At si Lord yung hinahanap mo ngayon. Si San Miguel na. Tapos lang ng pangalan, salamat. Gusto ko pa sana eh. Kaya lang, yung iba talaga hindi makatagal. May mga umuwi na nga. Alam naman nila, malayo uwian nila. Mas malayo nga ako. Quezon City pa ako eh. Did you learn? Yes! Ako, isusumpa ko. Lahat ng nandito ngayon, yayaman. Yes! Bonggang yayaman. Pero ang hindi lalaban sa hirap, pagpapagal, puyat, tandaan nyo yan, hindi madali. Isusumpa ko rin, maghihirap ng bonggang. Kaya sabi ko sa inyo, dalawa lang yan. Either yayaman ka ng bonggang o maghihirap ka ng bonggang. Yan ay galing kay bonggang. Maraming salamat sa inyong lahat dito sa nakaraan. Bago tayo mag-end, nag-take ako ng selfie, nakagawian kasi namin to eh. At saka nagre-report kami. May nagsabi ba sa inyong trainer?